Before tayo mag-recap, thank you so much sa support nyo at sa pag-comment. Sobrang na-appreciate ko yung feedback nyo. It really helps me na magpatuloy gumawa ng content. Kaya ang Beast ay biniyayaan ng parehong uri ng mga tainga. Pagkarinig sa sinabi ni Keida, nagkomento si Toro na parang fetish lang ang lahat ng iyon, at sumang-ayon naman si Keida. Gabi na, at nagwawali si Toro habang si Keida ay nakaupo sa sahig na may hawak na dustpan para tumulong. Biglang tinawag ni Keida si Toro para makuha ang kanyang atensyon, at sinabi niya na talagang nag-enjoy siya kasama si Toro. Dahil sa kanyang kasiyahan, napangiti si Toro at inisip na sana mas marami pa silang masayang oras bukas. Nangako si Keida na sasamahan niya si Toro magpakailanman. Kinabukasan, pumasok si Toro sa kanilang tahanan at bumantong hininga ng malalim, halatang hindi masaya. Napansin iyon ni Keida kahit abala siya sa pagsasampay ng mga basang damit. Tinanong niya si Toro kung bakit siya mababa ang mood, at ipinaliwanag ni Toro kung paano nagalit ang matandang lalaki sa tindahan at siningil siya ng malaking halaga para sa pagkumpuni ng mga espada. Tinanong ni Keida na ipaliwanag pa dahil hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi ni Toro. Sinabi ni Toro na kahapon, habang nililinis niya ang espada, ito'y nabali, kaya pumunta siya sa tindahan ng sandata para maghanap ng bagong espada. Binigyan siya ng may-ari ng pinakamalakas na espada. Pagkalabas ng tindahan, sinubukan niyang gamitin ang bagong espada, pero dahil sa lakas niya, isang hampas lang sa hangin ang naging sanhi para mabali ito sa gitna. Kaya bumalik siya sa tindahan, nagalit ang may-ari, at nauwi siya sa sitwasyong iyon. Pagkarinig ni Keida sa pagkadismaya ni Toro, si Keida ay tumalon sa tuwa at inanunsyo na mayroon siyang perpektong sandata para kay Toro. Sinabi iyon ni Keida habang dinadala niya si Toro sa Temple of the Sacred Arms, isang napakalaki at napakagarang estruktura na parang kinuha diretso mula sa Roman Empire. Nakaupo ito sa gitna ng Grisay, at ang napakagandang tanawin ay labis na hinangaan ni Toro. Ang Sacred Arms ay isang banal na sandata na tanging mga bayani lamang ang karapat-dapat gamitin. Ito ay isang sagradong sandata na tanging ang mga napiling tao lang ang maaaring magmay-ari. Naglakad si Toro patungo sa templo, determinado na makuha ang sandata. Kahit na may pagdududa si Toro sa kanyang kakayahan, naglalakad si Keida nang may kumpiyansa na magiging matagumpay si Toro sa kanyang pakikipagsapalaran. Habang naglalakad sila papasok sa templo, sinabi ni Keida kay Toro na sinasabing ang templo ay itinayo ng mga Diyos, na siyang nagbigay aliw kay Toro. Tumigil sila ng maharangan ng isang malaking gate ang kanilang daraanan. Hinaharangan sila mula sa pagpasok sa lugar na nakatago sa likod ng mga pintuang iyon. Pinaliwanag ni Keida kay Toro na may dalawang pagsubok para makuha ang Sacred Arms. Una, kailangan niyang buksan ang nakalock na gate sa harap niya, at pangalawa, kailangan niyang alisin ang sandata mula sa pedestal nito. Pagkarinig ng lahat ng detalye mula kay Keida, tinanong ni Toro kung paano niya alam ang lahat ng ito. Biglang nauuto si Keida at sinabing may kakilala siya na maraming alam tungkol sa bagay na ito. Nang marating nila ang mga nakasarang gate, napamangha si Toro sa laki nito, pero wala siyang makitang hawakan. Nalito siya at sinabi kay Keida ang kanyang problema, kaya iminungkahi ni Keida na subukan niyang hawakan ang gate para tingnan kung magbubukas ito. Sa kanilang gulat, biglang umalon ang gate at bumukas ng may malakas na tunog ng hawakan ito ni Toro. Nagsimula silang maglakad papasok at sinalubong sila ng mga hilera ng nagliliyab na mga sulo sa magkabilang gilid, at sa dulo nito, nagniningning ang Sacred Arm ngunit nakabaon ng malalim sa pedestal. Namangha si Toro sa kinang ng Sacred Arm, pero napansin niyang ito'y isang kamay lang ang pwedeng gumamit, kaya umaasa siyang kaya niyang mag-adjust dito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Keida kay Toro na ang Sacred Arm ay nagbabago ng laki at hugis upang umangkop sa may-ari nito. Naglakad si Toro patungo sa pedestal, hinawakan ang espada, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang bunutin ito. Nang mabunot ang sandata, napaatras si Toro at muntik ng matamba dahil sa tindi ng puwersang ginamit niya. Agad na nagpasimula si Keida ng pagbati at pagpapalamang kay Toro sa kanyang tagumpay, ngunit sa halip ay nakatanggap siya ng isang malalim na pasasalamat. Nagpasalamat si Toro, sinabing wala sana siyang sandata kung hindi nabanggit ni Keida ang lugar na ito. Gayunpaman, pinuri siya ni Keida, sinasabing darating din naman siya dito kalaunan dahil siya ang napiling isa. Si Toro, sa halip,
ay umiling lamang at sinabi na sobra na ang ibinibigay na papuri ni Keida sa kanya, at hindi siya karapat-dapat na patuloy na purihin at sambahin. Naalala ni Toru ang kanyang dating grupo, kung saan walang sino man, kahit si Lisa, ang nagpuri sa kanya. Pero si Keida, palaging handang purihin at ipagmalaki siya. Naibalik si Toru mula sa kanyang mga naisip tungkol sa nakaraan nang tawagin siya ni Keida. Nakiusap si Keida na payagan siyang sumama sa mga pakikipagsapalaran ni Toru, at masayang sumang-ayon si Toru, na may ngiti sa kanyang mukha. Nilagay niya ang sandata sa kanyang likod, at magkasamang lumabas ng templo sina Toru at Keida. Habang pauwi, sinabi ni Toru kay Keida na pagdating nila sa lungsod, bubuo sila ng grupo at magsisimula bilang mga adventurer. Sa tuwa, tumalon si Keida at sumigaw ng kasiyahan. Samantala, sa ibang lugar, ang isang buong silid ay nag-iitso sa mga malaswang tunog mula sa matinding intimacy na ginagawa ni Sora at Lisa. Si Sora ay nakaupo sa sahig at nakasandal sa gilid ng kama habang si Lisa ay nakahiga sa kutsan. Pareho silang mukhang pagod, malamang dahil sa mga naunang erotikong gawain. Napasigaw si Lisa, nagmamakaawa kay Sora na tumigil dahil hindi na niya kaya pa. Sa narinig na mga salita, umungol si Sora at hinatak pabalik, sabay nagbigay ng komento sa kakulangan ng stamina ni Lisa. Bumaba si Sora mula sa kama at itinataas ang kanyang pantalon ngunit iniwang hindi nakabutton. Umupo siya sa sofa at napabuntong hininga ng may kasiyahan habang naalala ang mukha ni Toru nang madiskubre nito ang kataksilan. Tumawa si Sora at tinawag ang reaksyon ni Toru na priceless. Tinawag pa niyang tanga si Toru dahil napakatanga nitong tinrader ng sarili niyang ex-fiancé at mga kasama sa grupo. Si Lisa ay matagal ng pag-aari ni S, pero si Toru ay inabot ng matagal bago niya napagtanto iyon. Gayunpaman, si S ay naging abala sa paggamit ng isang bihirang kakayahan na tinatawag na Demonic Eye of Fleur, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang puwersahang makaakit ng kabaliktad na kasarian. Palaging naniwala si S na siya ay isang walang kapintasang lalaki, pero kahit anong gawin niya, palaging pinipili ni Lisa, Nay, at Sora si Toru kaysa sa kanya, na siyang nagdulot ng labis na selos at galit. Sa sandaling iyon, nakuha niya ang perpektong kakayahan upang itama ang mga pagkakamaling iyon, ang Demonic Eye of Fleur. Ginamit niya ang skill na ito para maakit si Lisa, na dati ay hindi man lang siya pinapansin, ngunit ngayon ay baliw na sa kanya. Sadistiko niyang ini-enjoy ang pakikipag-intimacy kay Lisa, sa ilalim mismo ng ilong ni Toru, habang si Toru ay itinuturing si S bilang kanyang matalik na kaibigan. Tumawa si S habang iniisip na ngayon, hindi na niya kailangang mag-alala sa deadweight na pabigat sa kanya, kaya makakapaghanda na siya sa pagtalo sa Demon Lord. Ang Demon Lord ay katumbas ng isang malaking sakuna na lumalabas tuwing 100 taon. Sinasabing ang Demon Lord ay nagmumula sa Demon Tribe, pero may kakayahang magmula rin sa Human Tribe. Nagpasya si S na makuha ang ilang Sacred Arms upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na talunin ang Demon Lord. Kahit na ito'y maraming trabaho, ang isang gaaman at walang awang tao tulad ni S ay gagawin ito para sa kasikatan at pera. Kinabukasan, napasigaw ng malakas si Sora sa pagkagulat nang marinig niya ang balita tungkol sa pagkatalo ng Great Dragon. Napansin ang tumitinding galit mula kay S, agad na humingi ng paumanhin ang tagapaghatid ng balita dahil sa pagpapalam nito, ngunit sinagot siya ni S na siya'y nagulat lang sa biglaan ng pangyayari. Tinatanong ni S kung alam ba ng informer kung sino ang nakatalo sa Great Dragon, ngunit sa kanyang labis na pagkadismaya, walang alam ang informer tungkol sa taong iyon. Sinabi ng informer na natagpuan lang nila ang pugot na katawan ng dragon nang pumunta sila upang mag-imbestiga sa kagubatan. Nasa labas sina Sora at Lisa nang biglang sinuntok ni S ang puno dahil sa frustration. Matapos ibahagi ang mga detalye tungkol sa pagkatalo ng Great Dragon sa mga babae, tinanong ni Lisa ang kanyang mga aksyon at nagtanong kung siya ba'y galit. Ngunit, itinanggi niya ito at nagmura sa kanyang isip. Tumingin si Nai kay S at iminumungkahi na dapat nilang kalimutan ang tungkol sa dragon at gumawa ng masayang bagay sa subalit sinabihan siya ni S na manahimik. Si Lisa, na nawawala sa kanyang mga iniisip, ay nagtataka kung sino ang nakapagpatalo sa Great Dragon, isang kaaway na hindi aasahan ng mga ordinaryong adventurer. Napansin ni Nai ang matinding seryosong sitwasyon sa paligid nila at iginiit na dapat na silang kumilos ngayon na payapa na ang lungsod.
Pagdating nila sa Temple of the Sacred Arms na may intensyong makuha ang sacred weapon, natuklasan ni S na may ibang tao ng matagumpay na nakakuha ng sacred arm bago siya. Ang tanawin ng walang laman na pedestal ay nagdulot ng pagkabigo sa kanya. Galit na sinabi ni S at nagsimula siyang umungal ng malakas tulad ng isang baliw. Nang tingnan ni Lisa ang kanyang kondisyon, tinawag niya si S para huminahon, pero itinulak siya nito palayo at binalaan siyang huwag siyang hawakan o papatayin siya. Si Lisa ay natakot at naiwan sa lupa habang humihingi siya ng tawad ng may takot at kababaan ng loob. Inisip ni S ang lahat ng nangyayari at binigyan ito ng masusing pagninilay. Mula nang umalis si Toro sa kanilang grupo, bumagsak ang lahat. Natatakot siya na si Toro ang nasa likod ng lahat ng ito, pero tinanggihan niya ang ganitong mga pag-iisip, na sinasabing tiyak na hindi kaya ni Toro ang mga ganitong bagay at siya ay nakaharap sa isang mas makapangyarihang kalaban. Pero ang taong iyon ay hindi si Toro. Ngunit wala siyang kilalang sino man sa Armand na sapat ang lakas upang talunin ang Great Dragon, kaya napag-isip-isip niya na ang posibilidad na ang taong kumuha ng Sacred Arms at ang nakatalo sa Great Dragon ay iisang tao lamang. Sa matinding galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagpasya si S na kung sakaling makilala niya ang nasa likod ng lahat ng ito, sisiguraduhin niyang papatayin niya ang taong iyon. Lahat silang apat ay naglakad sa lungsod upang hanapin ang dungeon ng Lata. Nang ipaalam ni Lisa kay Sora at Nay ang tungkol dito, sumigaw si Sora sa saya, na para bang kapag natapos niya ito, magiging kilala ang kanyang pangalan sa lahat. Naglakad si S sa mga kalye at nagtanong sa isang residente tungkol sa dungeon. Sinabi ng residente na mayroon ng dungeon sa lungsod na nalinis noong nakaraang buwan, ngunit nang tanungin siya tungkol sa direksyon, tumanggi siyang ibigay ito, sinasabing walang ganitong bagay na direksyon, at sinabihan ang apat na magpatuloy na lang sa paglalakad. Hindi makapaniwala si S sa kanyang mga nakikita, isang napakalaking butas sa gitna ng lungsod, na nagpapakita na ang dungeon ng Lunata ay na-clear na at ang mga gantimpala ay nakuha na ng ibang tao. Napaluhod siya, hindi makaintindi sa kung anong nangyayari sa kanya. And that's it for today's video. If you enjoyed the content, please don't forget to like and subscribe, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na ilalabas namin. Thank you for watching, and see you in the next one.